Ang dalawang batang ito ay magkapatid na nakakita ng kakaibang itlog na iniluwa ng isang mapaminsalang pagsabog ng bulkan. Ang throwback clip natin ngayong araw na ito ay ang pelikulang pinamanggatang Anak ng Bulkan na unang ipinalabas noong 1959. Pinagbibidahan ng mga artistang si Ace Vergel na noon ay kilala sa pangalang Ace York, ni Fernando Poe Jr. at ni Edna Luna. Ang pelikulang Anak ng Bulkan ay isa sa mga hindi malilimutang pelikula dahil isa ito sa mga gumamit ng kauna-unahang special effects noong 1950s. Binasag ni Bentoy ang itlog at isang sisiw ang lumabas mula doon. Ngunit naging kapansin-pansin ang mabilis na paglaki nito. Hanggang sa isang araw, nakita na lamang ng magkapatid ang isang napakalaking ibon. Nasa laki nito ay pwede sila nitong isakay at ilipad. Tuwang-tuwang sumakay ang dalawang bata sa ibon at inutusan nila itong ilipad sila at ipasyal sa malayong lungsod. Mula sa kanilang bayang Isla Camagong, inilipad sila ng ibon patungong Maynila. Kapuna-puna ang naging pagkamangha at pagkasindak ng mga taong nadaanan nila. Dahilan upang mapansin din sila ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Hinabol sila ng mga eroplano ng gobyerno na naging dahilan upang mataranta din si Goliath. Binilisan ng dambuhalang ibon ang kanyang paglipad kung kaya nahulog ang kapatid ni Bentoy. Pero dahil sa maagap na pagkilos ni Goliath, nasalo din naman niya ang batang babae at ligtas na nakauwi ang magkapatid. Ngunit may mga araw na si Goliath ay lumilipat mag-isa at ang kanyang solong paglipad ay lumilikha ng mga pagkawasak. Kadalasan ay lumilikha siya ng mga malalaking alon na nagiging dahilan ng paglubog ng mga barko sa karagatan. Kung kaya naalarma ang pamahalaan. Tampok na balita para sa araw na ito. Isa na namang sasakyang dagat ang nalibing sa pusod ng karagatan dahil sa tidal wave na nilikha ng dambuhala. Hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan kung saan ang gagaling ang halimaw at kung saan ito muling sasalakay. Bilang solusyon, naglunsad ang pamahalaan ng Operation Goliath na kung saan ang pangunahing layunin ay hulihin at gapiin, patay man o buhay ang dambuhala. Isa ang sundalong si Arturo Barba ang nanguna sa operasyon na kung saan ang binatang ito ay kasintahan naman ng ate ni Bentoy. Bilang isang binatang taga-Isla Camagong din, naging madali para kay Barba na hanapin ang pinagtataguan ng dambuhalang ibon. Iniutos ng mga opisyal ng kasundaluhan ang mabilisang pagpapalikas ng mga mamamayan ng Isla Camagong dahil magiging mapanganib di umano ang gagawin nilang pagsalakay sa bulkan. Alam mo, Bentoy, ang aso kong yun ay tinapuan ng isang uring sakit. Bawat makita ng tao ay kinakagat niya. Siya ay naging ulul, isang mabangis na hayop. Pati ako ay inaanginan niya. At ayaw na sumunod sa aking mga utos. Ano ang ginawa mo sa kanya? Siya ay pinapatay ko. Naintindihan mo ba ibig sabihin ng Coronel Benton? Ipinapatay niya ang kanyang aso dahil sa naging masama ito. Kung hindi niya ito papatay, ay marami siyang papatay ang tao. Ate, kawawa naman ang ibong ko. Ipinakipag-usap ng mataas na opisyal ng militar ang gagawing operasyon kay Bentoy upang maunawaan ng bata kung bakit kailangan atakihin ng gobyerno ang kanyang alagang si Goliath. Sa pagsulong ng operasyon, naging sunod-sunod ang mga pagsabog na maririnig, likha ng malalakas at sunod-sunod na bombang ibinagsak ng militar. Ininda ng gusto ni Goliath ang mga pagsalakay at siya ay lubhang nasugatan. Kasabay nito, tinamaan din ng mga bomba ang bulkan. Kaya lumikha ito ng isa pang malaking volcanic eruption. Ang pelikula ay nagwakas sa eksena na kung saan ang buong militar ay nagmamadaling lumikas mula sa isla. Si Goliath na lubhang nasugatan ng mga pagsalakay ay nahulog mismo sa bunganga ng bulkan at ipinagpapalagay na nailibing kasama ng mga debris ng sumabog na bulkan. Samantala, ang mga nakaligtas na sibilyan at mga sundalo ay nasa barko na ng militar upang lisanin ang buong isla.